Iniulat na sinubukan umanong harangan ng isang Chinese Coast Guard vessel ang USS Higgins habang nagsasagawa ito ng pagpapatrolya sa sea. Ngunit nabigo ang CCG dahil agad ang barko ng US Navy. Ang USS Higgins na isang Arleigh Burke-class destroyer ng US Navy ay nagsasagawa sana ng regular na maritime patrol operation sa sea, ngunit kinompronta ito at hinarang ng isang Chinese Coast Guard vessel na may numerong 3306. Matapos at ang US Navy, agad umanong lumayo ang barko ng China at sinabi sa pahayag ng Estados Unidos na pinoprotektahan lang nito ang safety ng kanilang mga personnel. Sinabi ng Pentagon na handa silang labanan ang mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa sea at hindi umano sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas kung kinakailangan. Ito ay matapos iniulat na itinutulak umano ng gobyerno ng China na buhayin muli ang Joint Committee meeting sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG na si Commodore J. Tariela na ang taunang pagpupulong ng Joint Coast Guard Committee ay sinimulan noong administrasyong Duterte, ngunit walang anumang malaking kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawang partido pagdating sa tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi niya na patuloy umano silang nakipag-usap at nakipagkita sa CCG taon-taon sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ngunit hindi talaga sila nagkaroon ng substantial na agreement na kung saan masasabi na ang dalawang partido ay nagkasundo na hindi na nila tayo guguluhin. Noong 2017, sa isang pagpupulong sa Subic, Zambales, na pagkasunduan ng China at Pilipinas na palakasin ang maritime cooperation sa sektor ng pagpigil at paglaban sa drug trafficking at iba pang transnational na krimen, search and rescue, environmental protection at emergency response. Ang Memorandum of Understanding tungkol sa mga napagkasunduan ng gobyerno ng China at Pilipinas ay nilagdaan sa Beijing noong ding 2017 at sinaksihan ito ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sinabi rin ni Tariela na sa ilalim ng Administrasyong Marcos, mas nalantad ang agresibong pag-uugali ng China sa West Philippine Sea at mas alam na umano ngayon ng publiko kung ano ang nangyayari doon at kung ano ang nararanasan ng mga sundalo ng bansa doon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na iginiit umano ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Wang Wenbin na pagmamay-ari ng kanilang bansa ang buong South China Sea, kabilang na ang karagatan na tinawag ng gobyerno ng Pilipinas bilang West Philippine Sea. Sinabi ni Wang Wenbin na mayroon umanong indisputable sovereignty ang China sa buong South China Sea, pati na sa karagatan na tinawag ng Pilipinas bilang West Philippine Sea at lalong-lalo na sa mga isla at bahura na matatagpuan sa lugar. Ayon kay Wang Wenbin, wala umanong karapatan na manghimasok ang ibang bansa sa kanilang teritoryo at ang kanilang mga ginagawang aksyon sa South China Sea ay naaayon umano sa international na batas. Nagpahayag din siya ng isang matinding pagtutol sa mga kamakailang pahayag ng mga opisyal ng Pilipinas at Estados Unidos na kumukontra sa mga ginagawang aksyon nito sa loob ng kanilang teritoryo. Sinabi niya na ang joint statement ng Estados Unidos at Pilipinas ay nakakasira umano sa lehitimo at legal na maritime law enforcement operation ng kanilang bansa at higit pa nito, gumagawa ang Washington at Manila
ng maling akusasyon laban sa China at iginiit ni Wang Wenbin na mahigpit nila itong tinututulan. Sinabi ni Wang ng pagpapanatili ng kapayapaan at estabilidad sa rehiyon ay nakasalalay sa tiwala, pagkakaisa at pakikipagtulungan at kinakailangan natin bilang mga miyembro ng rehiyong ito na seryosohin ang ating seguridad. Anya, nais ng China na i-remind ang mga bansa sa rehiyon na nagpapadikta sa ibang mga puwersa na mga ito ay hindi magdadala ng anumang kabutihan sa ating seguridad at magdudulot lamang ito ng tensyon, maglalagay sa panganib sa ating kapayapaan, estabilidad at kaunlaran. Ang Pilipinas at Estados Unidos ay parehong nagpahayag ng matinding pagtutol sa illegal na maritime claim, militarization sa mga reclaimed na features, pagbabanta at mga ginagawang provokasyon ng China sa West Philippine Sea at South China Sea. Kabilang sa mga ginagawang pagtatangka ng People's Republic of China ay ang guluhin ang mga legal na operasyon ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal at ang paulit-ulit na pagkukumpulan ng mga Chinese maritime militia vessel sa ilang mga lugar na sakop na exclusive economic zone ng bansa. Sinabi rin ng Manila at Washington na mga aktibidad na ito ay nakakaapekto at nakakasagabal umano sa kabuhayan ng mga mangingisda at iginiit na nakakasira din ito sa food security ng Pilipinas.